So, napansin po natin yung needle pointer ay bumalik doon sa infinity mark. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, ituturo ko po sa inyo paano ba mag-testing ng thermostat ng electric fryer gamit ang analog multimeter, isang tasa na lalagyan natin mamaya ng mainit na tubig. Alamin natin kung alin dito sa dalawang thermostat yung sira at saka yung okay pa. Simulan na natin. Yung ating analog multimeter, dapat po ay nakaset po yan sa times 10. Tapos, pagdikitin natin ang ating test rod, yung ating needle pointer ay dapat po nakaset sa 0 ohm. Tapos, ilagay po natin yung dalawang test rod sa dalawang terminals ng ating thermostat. Kahit po magkabaliktad yung paglagay natin ng ating test rod doon sa terminals ng thermostat, yan po ay okay lang. Dahil yung thermostat naman po ay wala pong polarity. Ngayon, ilalagay na natin itong dalawang test rod doon sa dalawang terminals. Tapos, pihitin natin yung kanyang control knob pakanan. Pihitin na natin. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, nagkaroon po tayo ng pointer deflection. Ibig sabihin po niyan ay meron pong continuity yung thermostat. Ngayon, itesting natin kung gumagana ba itong sensor. Lagyan na natin ito ng mainit na tubig. At pansinin po ninyo kung ano po ang mangyayari doon sa needle pointer. Ayan. Nalagyan po natin. So, napansin po natin yung needle pointer ay bumalik doon sa infinity mark. Pag ganyan po ang ating makita dito sa ating analog multimeter, nagkaroon po tayo ng pointer deflection, tapos bumalik sa infinity mark nang ibinabad natin yung kanyang sensor sa mainit na tubig. Ayan po ay nangangahulugan na ang thermostat na ating tinitesting ay okay pa. Ngayon naman ay itesting natin itong isa pang thermostat. Ang ating test rod ay nakalagay po doon sa kanyang dalawang terminals. Tapos, pipihitin po natin yung ating control knob. Pansin po natin, wala pong pointer deflection o hindi po gumalaw yung ating needle pointer. Pag ganito ang ating makita sa analog multimeter, pag magte-testing tayo ng thermostat, ibig sabihin po niyan, ito ay sira na. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at sana po ay meron kayong natutunan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga videos na katulad nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.